Hi po mga kababayan, ito po si Daddy Bin TV dito sa Kuwait. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at nasa mabuti kayong employer. So kabayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung mga kababayan natin dyan na nasa loob ng bahay o nagtatrabaho sa loob ng bahay. Kabayan, tandaan po, kung alam nyong hindi pa kayo nakapag-biometric, okay, hikayatin nyo yung amo nyo na mag-biometric na kayo sa madaling panahon. Kasi December na po, okay, mag-end of the year na. So hindi po natin alam kung ano ang mangyayari next year, 2025. Alam nyo naman po na dito sa Kuwait, pabago-bago ang kanilang rules and regulation at policy. So kung alam mo kabayan na hindi ka pa nakapag-biometric, okay, hikayatin mo na ang amo mo. Okay, kasi sila yung may karapatan o sila yung may authorize. For example, bahay ka nagtatrabaho, hindi ka nakapag-biometric. Okay, magiging kasalanan na po yan ng amo mo kung hindi ka nakapag-biometric. Or, questioning ka, bakit? Sa tagal ng panahon at palugit na binigay ng Kuwait government ay di ka pa nakapag-biometric. Kabayan, mayroon din namang reason, okay, na isang reason kung bakit hindi ka nakapag-biometric dahil wala kang day off. Ito din ang reason kabayan kung bakit hindi ka nakapag-biometric. Okay, lack of time yung amo mo, hindi ka nasasamahan papunta sa may biometric area kung saan or location kung saan ginaganap yung pagtitipon para kunan yung mga lahat ng expat na gustong magpa-biometric. Pero big question yan sa mga amo nyo kasi kung hindi kayo napag-biometric, bakit hindi kayo nasamahan? Okay, madaming paraan para samahan po kayo. So kabayan, kung alam nyong wala kayong kaso o cases or na-file sa inyo, mag-biometric na po kayo. Okay? Kasi pag may kaso kayo at nagpunta kayo ng biometric, okay, madidetect po yan ng ating mga kapulisan or kung yung mga authorized person na gumagawa niyan, nagpa-process niyan. Okay? Kung alam mo may kaso ka, syempre takot ka magpa-biometric kasi baka mahuli ka. Okay? Tama ako hindi? Oh, kabayan ha? So, mag-end of the year niya. Sana makapag-biometric ka na ngayon. At sana matapos mo na yung case mo. At sana magkaroon ka ng magandang trabaho. Kasi pag may case ka kasi, part-time ka lang. Ganun ang nangyayari. So, reality, nagiging part-time ka, mababang sahod mo. Pag nawala yung case mo, magkakaroon ka ng magandang trabaho at magandang sahod dito sa Kuwait. So, good luck sa'yo kabayan. Sana, yung mga kababayan natin dyan na Pilipino, okay, hikayatin yung magka-biometric, lalong-lalo na po yung mga nasa loob ng bahay at nagtatrabaho ng bahay. Okay, sabihan nyo na po yung amo nyo, Madam, I need to go biometric because all my transactions will be like closed or banned. Yun po, lalong-lalo na sa mga bangko natin, ATM card, yan. Lahat ng transaction, padala. Ay, hindi ko lang sa padala kung anong proseso niyan. Hindi naman siguro. Okay? So, maraming salamat po mga kababayan. Daddy Bin TV po, dito sa Kuwait. God bless.